Hello guys, welcome to my channel. For today's video we summarizing the Mondstadt's Quest Prologue Act 2 for a Tomorrow Without Tears. What are we waiting for? Let's go! Pagkatapos na harapin ng manlalakbay ang mga templo, bumalik sila sa Mondstadt upang mag-ulat kay Jean. Nakahanap sila ng babaeng nakamaskara na nakikipag-usap kay Jean, na nagmumungkahi na patayin nila ang dragon para tapusin ang problema. Pinaalis ni Jean ang babae, at sinabing wala siyang respeto dahil hindi niya alam na si Storm Terror ay si Dvalin, isa sa Four Winds. Pagkatapos ay nakita ni Jean ang dalawa at ipinaliwanag sa kanila na ang babaeng nakausap niya ay isang Fatui diplomat. Tungkol sa sitwasyon ng dragon, naalala ng manlalakbay ang hiyas na natagpuan nila sa kagubatan kanina, umaasang malalaman ng Knights kung ano ito. Sinusubukan ni Lisa na pag-aralan ito, ngunit naglalabas ito ng nakakapinsalang enerhiya sa mga gumagamit ng vision, kaya ibinalik ito ng Traveler sa kanilang mga bulsa. Alam ng manlalakbay ang dahilan, ngunit nananatiling tahimik habang ibinibigay ni Jean ang titulong Honorary Knight sa kanila. Nalaman ni Paimon na may isa pang presensya nang matagpuan nila ang hiyas, at hindi sinasadyang kinilala ang batang lalaki na tumatakbo sa mga lansangan bilang ang parehong tao. Matapos subaybayan ng estranghero sa pamamagitan ng kanyang mga yapak gamit ang kanilang elemental sight, inaawit ng estranghero ang kanta ng Storm Terror, na kinilala bilang si Dvalin at ang dahilan ng kanyang pag-alsa. Bokuが話すは古の始まり。神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつまびき、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は真紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。よみがえりしとき、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず。怒りと悲しみ、命と毒が涙となって、竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。Ang estranghero, si Venti, ay kinikilala ang manlalakbay. Inilabas ng manlalakbay ang hiyas, ngunit sa kanilang pagtataka, ito ay dinalisay. Napagtanto ni Venti na ang kapangyarihan ng manlalakbay ay maaaring tumulong sa pagliligtas kay Dvalin at sinabihan silang makipagkita sa kanya sa lugar kung saan ang bayani ng Mondstadt ay tumaas sa kapangyarihan sa Celestia, ang dakilang puno sa Windrise. Dumating ang manlalakbay sa malaking puno, ngunit lumitaw ang isang mata ng bagyo at napilitang ipadala muna ito ng manlalakbay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Venti sa Perez na si Dvalin ay dumaranas ng pagkasira na sinasamantala ng Abyss Order. Sinubukan niyang pagalingin siya kanina, ngunit ang hindi inaasahang pagdating ng manlalakbay ay nauwi sa pagkalason sa kanya, bagamat gumaling na siya noon.
Pagkatapos ay sinabihan sila ni Venti na makipagkita sa kanya sa labas ng Favonius Cathedral upang makakuha ng isang tiyak na Holy Larder Himmel. Pagpasok sa katedral, hiniling ni Venti kay Sister Gotlinde ang lira, kahit na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Barbatos, ang Anemo Archon, ngunit si Gotlinde ay hindi natuwa at naniniwalang siya ay baliw. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Venti sa manlalakbay na hilingin ito, na ginagawa nila, ngunit sinabi sa kanila ni Gotlinde na kailangan nila ng mga papel na pinirmahan mula kay Jien at sa Seneschal at kinatawan ng komunidad upang magawa ito. Hinihintay ng manlalakbay na bumaba ang mga gwardiya sa paligid bago pumasok sa mga vault para kunin ang lira. Bago nila magawa ito, isang Fatui Electrocism Mage ang nakipag-warps at kinuha ang lira, tulad ng pagpasok ng isang gwardiya at nakita sila. Si Venti ay nagpapahinga sa labas nang marinig niya si Paimon na sumisigaw, na nagsasabi sa kanya na sila ay nabusted at kailangan na tumakbo. Lumilikha si Venti ng mga agos ng hangin na bumababa sa kanila malapit sa Angel's Share, kung saan siya pumasok at sinabihan ang isang pulang buhok na lalaki na ibigay sa kanila ang kanilang hindi gaanong kapansin-pansin na mesa. Ang lalaki ay mausisa ngunit sumang-ayon sa kanilang kahilingan. Ilang sandali pa, 2 knights ang lumitaw at tinanong si Diluc kung alam niya kung saan nagpunta ang mga suspect. Itinuturo niya sila sa maling direksyon. Nang wala na ang knights, inutusan sila ni Diluc na bumaba upang tanungin kung ano ang kanilang ginagawa. Ipinakilala ni Venti ang manlalakbay kay Diluc na kinikilala sila bilang honorary knight, na tinawag itong isang kahihiyan na sumali sila sa Knights of Favonius. Nagbibigay si Venti ng isang pagganap upang ipaliwanag ang sitwasyon kay Diluc na sumang-ayon na tulungan sila sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mga kontak at pagsasabi sa kanila na magkita sa susunod na gabi. Nang sumunod na gabi, nalaman ng dalawa na nakipag-ugnayan si Diluc kay Jien. Nagulat ang magkabilang grupo, ngunit ipinaliwanag ni Diluc na ang Jien na nauna sa kanila ay nandyan lang bilang normal na Jien at hindi bilang acting Grandmaster. Sinabi sa kanila ni Jien na ginagawa niya ito ng pribado dahil kakaunti lang ang mga opsyon niya para opisyal na kumilos bilang acting Grandmaster. Naniniwala din siya sa kanilang layunin dahil alam niya ang nakaraan ni Dvalin. Si Diluc, na nagawang mag-interrogate ng maaga sa ilang Fatui, ay sinabi sa kanila na ang lira ay wala sa Goth Grand Hotel, ngunit sa isang muog sa labas ng lugar ng lungsod. Ang partido ay namamahala upang makuha ang lira pagkatapos talunin ang ilang mga kaaway, ngunit hindi bago ang isang Fatui agent ay nagbabanta na si Signora ay wawakasan sila. Ang lira ay nasa medyo mahinang hugis gayunpaman, kaya nakakakuha sila ng mas maraming teardrop na kristal at nililinis ang mga ito upang ganap na maibalik ang lira. Pagkatapos ay tumungo sila sa Starsnatch Cliff upang ipatawag si Dvalin at linisin siya. Gayunpaman, lumitaw ang isang Abyss Mage at nakumbinsi si Dvalin na huwag magtiwala sa grupo, na nagresulta sa paglipad ni Dvalin at tuluyang nabasag ang lira.ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろ、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった？まだ弾けそうか？それか竜の涙でまた直せそうか？こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を招集して追跡を？その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。それっていつ？
あの怪物たちを追跡するなら僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛にあふれ始めた。とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でもモンドではやってはならないことがあるとな。殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。